po, Nay? Aalis na naman tayo? Saan na naman po tayo pupunta? Sa lugar kung saan kayo pinanganak. Babalik tayo sa San Pascual? Oo, matagal na rin naman ang panahon na lumipas. Tsak na wala nang nakakaalala sa malagim na pangyayari noon. Pero Nay, hindi ba kayo napapagod sa pagpapalipat-lipat natin? Kasi ako, pagod na. Mapapahamak tayo kapag hindi pa tayo umalis ngayon. Ano na naman ba ang ginawa niyo? Muntik na akong mapatay kanina ng asawa ng buntis na inaswang ko. Ano po? Huwag niyong sabihin na dito lang sa baryo na to, kayo ng aswang? Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Lalo't nakikita ko lagi ang babaeng yun na malaki ang tiyan. Ay, Nay naman. Nangako kayo na hindi kayo dito mambibiktima. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman sinasadya. Dapat kasi sa bundok nilang tayo nanirahan eh. Alam mong hindi ako makakatagal sa ganong klase ng lugar. Hindi ko kaya na puro hayop lang ang kainin. Manghihina lang ako. Iba pa rin ang karne ng tao. Mahal ko kayo, pero hindi na tama ang ginagawa niyo. Tingnan niyo tuloy. Muntik na kayo mapahamak dahil sa pagkagahama niyo sa laman ng tao. Kapag tuluyan ka ng naging ganap na aswang, tsaka mo lang ako mauunawaan. Ayoko pong maging katulad ninyo. Gusto ko ng normal na buhay. Wala ka nang magagawa pa. Nananalaytay sa dugo natin ang pagiging aswang. Hindi mo matatakasan ang nakatadhana sa'yo. Naniniwala po ako na pwede ko pang baguhin ang takbo ng buhay ko. Nangangarap ka na naman ng gising. Balang araw, matatauhan ka rin. Labag man sa loob ko na mag-alsa balutan na naman. Wala naman akong pagpipilian. Kung hindi pa kami magmamadali sa pag-alis, tiyak na mapapahama kami. Bata pa lamang ako, palipat-lipat na kami ng tinitirhan ng inay sa takot na matuklasan ang lihim nito. Sa lugar na yun ang pinakamatagal naming pagtigil. Sa katunayan, nagkaroon na ako ng matatawag na mga kaibigan. Ngunit ngayong alam na nila ang tuloy na pagkatao ng aking ina, tiyak pati ako'y madadamay sa galit ng mga tao. Malayo-layo na rin ang nalalakad namin nang makarinig kami ng mga taong sumisigaw sa galit. Napahinto kami at napalingon sa kubong dati naming tinitirhan. Palapit na roon ng mga taong may mga dalang sulo. Bilisan mo na! Kailangan na natin makalayo dito bago pa nila tayo maabutan. Opo, Nay. Ako na lang po magdadala ng gamit niyo. Salamat, anak. Sa pupuntahan natin, makakapagbagong buhay na tayo. Hindi po tayo makakapagbagong buhay kung hindi niyo po tatalikuran ang ginagawa ninyo. Kung kaya ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Kung una ko lang din sanang nakilala ang ama mo, hindi ko tatanggapin ang itim na perlas mula sa aking ina, na iyong abuela. Sana, hindi ka nadadamay sa kamalasan ko. Nay, may mga paparating po. Dito tayo dumaan. Hindi nila tayo masusundan dito. Nauna nang naglakad ang inay sa masukal na bahagi na yon ng gubat. Habang nakasunod ako, hindi ko maiwasan na lumingon. May nadidinig pa akong mga yabag na sumusunod. Kahit hindi pa ako ganap na aswang, malakas pa rin ang aking pangamoy at pandilig. Ilang oras din kami naglakad bago nakarating sa highway. Mula roon pumara kami ng isang jeep na nag-aangkat ng mga gulay at iniluluwas naman sa ibang lugar. Maswerte naman kaming pinasakay. Ibinaba kami ng mag-asawa sa mismong terminal ng bus. Nakasakay na kami ng bus ni inay nang magtanong ako. Nay, paano po kung may makakilala pa sa inyo sa San Pascual? Maaaring maalala nila ang mga pangyayari noon, pero hindi ang mukha ko. Maliban sa malaki na ang tinganda ko, malaki rin ang magagawa nitong malaking peglat sa mukha ko, gawa na sunog doon, para hindi nila ako mamukaan. Hindi ko lang po maiwasan ang kabahan sa pagbabalik natin sa San Pascual. Mula ngayon, itanim mo sa isip mo, dayo lang tayo sa San Pascual. Walang dapat makaalam na doon ka ipinanganak at doon din namatay ang iyong ama. Tumango lamang ako kay inay at saka ibinaling na ang tingin ko sa labas ng bintana. Ilang sandali pa,
Umalis na rin ang sinasakyan namin sa terminal. Magkahalong nararamdaman ko sa pagbabalik namin sa San Pascual. Marami ding katanungan na nagsasalimbayan sa isip ko. Nang lingunin ko ang inay, nakapikit na ito habang nakasandal sa upuan. Pinilit ko na lang din na matulog. Total mahaba pa ang biyahe namin. Bago magtanghalian, narating na namin ang San Pascual. Walang tricycle noon sa kanto kaya naglakad na lang kami papasok. Habang daan, napansin ko ang mga banderitas. Nay, piyesta yata dito. Bukas pa ang piyesta dito. Tamang-tama sa pagbabalik natin. Parang pagsalubong na rin to sa atin. Nay, saan naman tayo titira dito? Sa dating kinatitirikan ng bahay natin. Bilisan mo ang paglalakad mo. Mahapdi na sa balat ko ang init ng araw. Opo. Inayos ko na lamang ang belong tumatakip sa ulo ko. Habang naglalakad, maraming taong abala sa kanilang ginagawa. Bahagya na lang kaming sinulyapan ng mga ito. Marahil iniisip nila na nandun kami para sa piyesta. Wala silang kamalay-malay. Naaswang kaming mag-ina. May kubo na kaming dinatnan sa loob ng gubat. Sira-sira na yun, pero pwede pa namang tirahan. Kilala raw ng inay ang dating may-ari noon. Hindi na rin naman ako nag-usisa pa. Kinabukasan, araw ng piyesta. Wala si inay kaya naisipan ko munang gumala sa pinakasentro ng baryo. Hindi ko maiwasang mamangha sa laki ng simbahan doon. Marami ring stall ng iba't ibang paninda sa paligid ng simbahan. Napakaraming tao sa paligid. Narinig ko pa na meron daw prosesyon mamayang gabi. Hinintay ko nang gumabi para makapanood ng prosesyon. Dahil nawili ako, hindi ko na namalaya ng oras. Nang maalala ko, maghahating gabi na, kaya nagmamadali na akong umuwi. Habang daan, nakaramdam ako ng tila merong nagmamasid sa akin. Bibilisan ko na sana ang mga hakbang ko nang biglang may humarang sa daraanan ko. Isang nakakatakot na mabalahibong nilalang. Namumula mga mata nito sa pagkakatingin sa akin. Umangil pa yun bago tumakbo papunta sa kubo. Nang makapasok ako sa kubo, nadatan kong nagbibihis ang inay. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa dapat nandito. Pasensya na po, Nay. Nalibang kasi ako sa piyesta. Hinintay ko na rin yung prosesyon. Palalampasin kong ginawa mong to. Pero sa susunod, ayoko nang aabutin ka ng hating gabi sa labas. Opo, Nay. Saan nga po pala kayo galing? Sa kabilang baryo. Sige na, matulog ka na. Kailangan maaga tayo bukas. Darating kasi ang tao na mag-aayos nitong kubo. Ayokong makita ka niya dito. Hindi po kaya delikado na magpapunta kayo dito ng ibang tao? Wala tayong pagpipilian. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na kamag-anak natin ang dating may-ari nitong kubo para hindi na magduda ang taong yun. Tumangulang ako at nahiga na sa nag-iisang papag na naroon. Kinabukasan, init ng araw na tumatama sa mukha ko nagpagising sa akin. Nang maalala kong sinabi ng inay, agad akong bumangon. Naabutan kong inay na merong niluluto sa kusina sa labas ng kubo. Mag-almusal ka na muna. Nay, pwede po ba akong mag-ikot-ikot sa baryo? Pwede naman, basta wag mo lang kalilimutan ang bilin ko sa'yo. Kahit hindi ka kilala ng mga taga rito, maigi pa rin yung nag-iingat. Oo naman po, Nay. Tsaka po, baka makahanap ako ng trabaho na pwede kong pasukan dito. Ikaw ang bahala. Nasa hustong gulang ka na naman para magdesisyon sa bagay na yan. Gusto ko rin po kasing makatulong sa inyo sa gastusin natin. Basta mag-iingat ka lang. Huwag mo din kakalimutan ng mga bilin ko sa'yo. Opo, Nay. Hindi ko naman po nakakalimutan ng mga yon. Nang hindi na nagsalita ang inay, dinampot ko na ang tasa at sinalinan ito ng kape na galing sa termos. Habang kumakain, dumating naman ang tao na inupahan ng inay. Inutusan muna ito ng inay na manguha ng mga kawayan sa loob ng gubat. Ilang sandali lang, nagpaalam na rin ako. Tumango lamang ang inay sa akin. Habang papalayo, alam kong nakasunod ang tingin sa akin ang inay. Naglibot-libot muna ako malapit sa may simbahan.
Doon ko kasi nakita na maraming tindahan na. Magbabaka sakali ako na kailangan nila ng tindera. Pero lahat sila binigyan ako ng alanganing tingin. Ang iba'y hayagan na sinabi na hindi nila kailangan ng tindera. Nagdesisyon na lamang akong umuwi. Mukha kasing walang gusto magtiwala sa akin. Habang daan nakuha ang atensyon ko ng napakalaking mansyon sa malawak na solar. Kulay pula ang pintura nito. Tila nagniningning ang matingkad nitong kulay sa sikat ng araw. May kailangan ka ba, Ineng? Ho? Ano po yon? Ang sabi ko kung may kailangan ka. Kanina ka pa kasi nakatingin sa mansyon eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo napansin. Namangha po kasi ako sa laki ng bahay nyo. Ganyan na nagiging reaksyon ng mga nakakakita sa mansyon na to. Na kung tawagin ng iba Red Mansion. Napakaganda naman po talaga at bagay sa kanya ang pangalan dahil sa kulay nito. Ayaw ng may-ari na tawagin ito sa ganong pangalan. Villa Alejandra kasi to. Ipinangalan niya sa nasira niyang asawa. Ganun po ba? Ang ganda po pala ng kasaysayan ng bahay na yan. Siguro po, mahal na mahal ang may-ari ang asawa niya, kaya sa kanya ipinangalan. Sinabi mo pa. Ay nako, napakwento na naman ako. Ang daldal ko talaga. Pasensya ka na, Ineng ha. Naabala yata kita. Hindi naman po. Pauwi na sana ako nang mapadaan ako dito. Saan ka ba galing? Teka, parang ngayon lang kita nakita dito sa San Pascual. Namiesta ka ba kahapon? Kararating lang po namin dito ng inay ko nung isang araw. Nagbabakasakali po ako na makakahanap ako ng trabaho. Kaya lang po wala po akong makita. Dayo lang pala kayo dito sa baryo namin. Saan naman kayo nakatirang mag-ina? May kubo po sa bukana ng gubat. Doon po kami nakatira ngayon. Kamag-anak ba kayo nung may-ari nung kubo na yon? Opo, kamag-anak nga po kami. Kilala ko kasi ang may-ari. Naging kaibigan ko sila bago lumipat ang pamilya sa ibang lugar. Matagal na rin kasing walang nakatira ron. Buti buo pa yung kubo. Pinapaayos nga po ni inay ngayon. Meron po siyang inupahan na taong gagawa. Ganun ba? Sa bagay kung dun kayo titira wala namang problema kahit mga babae pa kayo. Tahimik kasi at walang loko-loko dito sa San Pascual. Sabi nga po ni inay, kaya pinili niya na dito na kami manirahan. Saan ba kayo galing na mag-ina? Bakit kayo lumipat dito? Taga-malayong probinsya po kami. Gusto lang po naming magsimula muli ng bagong buhay dito sa San Pascual. Ganun ba? Nabanggit mo kanina na naghahanap ka ng trabaho. Opo, pero baka subukan ko na lang po sa ibang araw. May iaalok ako sa iyong trabaho, baka gusto mo. Ayos lang po sa akin kahit ano pa yan. Kailangan ko lang po talaga. Masipag po ako at tsak na hindi kayo magsisisi. Kailangan pa kasi ng isa pang kasambahay sa bahay na to Baka lang gusto mo. Maglilinis ka lang at hindi ka titigil dito. Tinatanggap ko na po. Ang bilis mo naman magdesisyon. Sige, bumalik ka bukas ng 8:00 dito, ha? Hihintayin kita. Maraming salamat po, Aling. Naku, nakalimutan ko na magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Salud. Manang Salud na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman po si Annalyn. Ang ganda ng pangalan mo, bagay sa iyo. Ilang taong ka na nga pala, iha? 22 na po. Mas mukha kang bata sa totoo mong edad. O paano, Annalyn? Magkita na lang tayo dito bukas, ha? Mag-doorbell ka lang. Baka tumawag ka lang Hindi kita maririnig kapag nasa loob ako. Opo, aagahan ko bukas. Maraming salamat po ulit. Masaya ko nang umuwi sa amin Pagdating doon wala nang lalaking gumagawa ng kubo namin Napansin ko kagad ang mga patak ng dugo na nasa lupa. Ang sayang nararamdaman ko ay biglang napalitan ng kaba. Lumabas naman sa likod ng kubo ang inaya. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya.
Pero umiwas lamang siya ng tingin sa akin. Nay, nasaan na po yung lalaki? Kanina pa siya umalis. Hindi pa naman tapos ang trabaho niya. Ako na lang magtutuloy sa ginagawa niya. Magtapat po kayo, Nay. Ano po ang ginawa niyo sa lalaki? Mabuti pang huwag ka na lang magtanong. Hindi mo rin naman magugustuhan. Tama ang hinala ko kung ganon. Itong mga patak ng dugo na to sa lupa ay sa lalaking yon. Ginawa ko lang ang tama. Gusto niyang gulangan ako sa pera dahil iniisip niyang matanda na ako. Sana, ibinigay niyo na lang ang hinihingi niya kaysa pinatay niyo yung tao. Mabuti nga yon para hindi ko na kailangan lumabas mamayang gabi para maghanap ng pagkain. Meron na akong nakahanda para mamaya. Nay naman, akala ko ba gusto niyo magbagong buhay sa lugar na to? Oo, sinabi kong gusto kong magbagong buhay dito sa San Pascual. Pero hindi ko sinabi na hindi na ako kakain ng karne ng tao. Nay, ni katiting ba wala kayong nararamdaman na awa sa mga biktima ninyo? Kapag kumakalam na ang sikmura mo, hindi mo na yan maiisip pa. Ang mahalaga lang sa'yo, makain ng masarap na putahe na nasa harapan mo. Napailing-iling na lamang ako sa mga sinabi ng inay. Ilang araw pa lamang kami sa San Pascual. Meron na kaagad itong nabiktima. Tiyak na hahanapin ng lalaki ng pamilya nito. Noong gabi ako na lamang ang kumain ng hapunan. Ang inay nakaupo lamang sa tapat ng bintana. Naghihintay lamang ito ng oras para magpalit ng anyo. Bigla itong lumingon sa akin nang may malala na itanong. Nakahanap ka ba ng trabaho kanina? Opo, bilang kasambahay. Saan at kanino ka magtatrabaho bilang kasambahay? Sa tinatawag po nilang Red Mansion o Villa Alejandra. Ano ka mo? Doon ka magtatrabaho? Kilala niyo po ba ng personal ang may-ari ng bahay na yon? Oo naman. Doon nagtatrabaho ang ama mo bago siya namatay. Talaga po? Kung ganon, baka doon pa rin nagtatrabaho ang pumatay kay Itay. Malalaman mo kapag nandun ka na. Sinong nakausap mo sa malaking bahay na yon? Si Manang Salud po. Nandun pa rin pala ang babaeng yun. Sa bagay, malaki ang utang na loob niya sa pamilyang yun. Kilala po ba ninyo si Manang Salud? May ilang beses lang kami nagkaharap ni Salud. Ang Itay mo ang lagi niyang nakakausap. Naaalala pa kaya niyang nangyari noon? Tiyak yun. Wala siyang kamalay-malay na nakabalik na tayo ng San Pascual. May sasakotoparan ko na rin ang binabalak ko. Ano po ang balak niyo? Wala naman kayong binabanggit tungkol sa bagay na yan eh. Gusto kong gantihan ang taong pumatay sa tatay mo. Isa yon sa dahilan ko kung bakit ginusto kong bumalik ng San Pascual. Ano po? Yon ang dahilan kung bakit gusto niyong bumalik dito? Kahit matagal nang nangyari yon, sariwa pa rin sa isip ko ang mga pangyayari. Kahit aandap-andap ang liwanag na nagmumula sa gasera namin, kitang-kita ko pa rin ang kakaibang kislap sa mga mata ng inaya. Hindi ko tuloy maiwasan na kilabutan. Nang lumabas siya ng kubo, humiga na rin ako sa papag. Kinabukasan maaga akong gumayak para pumasok sa Villa Alejandra. Gaya ng bilin ni Manang Salud, nag-doorbell ako para marinig niya. Agad naman siyang lumapit sa may gate at nakangiti pang pinagbuksan ako. Kung nakakamangha ang labas ng mansyon, mas makapigil hininga ang loob nito. Hindi sapat ang salita para mailarawan ang ganda ng mga kasangkapan sa loob. Hoy! Baka pasukin ng langaw yung bibig mo. Kanina ka pa kasi parang namamalikmata eh. Pasensya na po, Manang Salud. Hindi ko lang po maiwasan na mamangha. Akala ko maganda na ang labas ng mansyon, pero mas maganda pa pala ang loob. Buong buhay ko, ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong mansyon. Baka manawa ka rin sa nakikita mo. Lalo't araw-araw ka maglilinis dito. Kailangan mo lang ingatan ang mga gamit na nakadisplay, ha? Oo naman po. Dati rin po akong nagkasambahay sa lugar na inalisan namin ng inay, kaya sanay na po ako. Mabuti kung ganon. Kumain ka na ba ng almusal? Nagkape lang po ako sa amin. Ang mabuti pa sabayan mo na ako sa pag-aalmusal bago ka magsimula.
Sige po, kung hindi naman nakakahiya. Naku, huwag ka na mahiya. Dalawa lang tayo sa bahay na to. Wala po pala talaga tayong kasama dito? Ang ibang mga tauhan bawal pumasok dito. Ah, ganun po ba? Oh, maupo ka na riyan. Magsasandok lang ako ng sinangag. Mabuti inagahan mo ang punta. May makakasabay akong mag-almusal. Pagkatapos ng umagahan namin ni Manang Salud,